marami pong mga topics na included dito. Basahin ko na rin po ito. So, una, converting from work permit to student permit. So, ayan po, yung topic na pag-uusapan, napakaganda po nito. LMIA exempt work permit options, Alberta nomination pathways, restoration, maintained status, and keeping your legal status. Ayan mga kababayan ha. So get clear, up-to-date, and personalized answers to help you plan your next step in Canada. So free ang admission mga kababayan, no? Pero limited seats lang po ang available. Kaya eto, mag-register na po kayo para makapag-join kayo dito ha. Eto po, number, text. Ingay ng aso namin, nagagalit to. Harry, no. Kamusta mga kababayan job seekers at naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada? Update po tayo doon sa mga kababayan natin na nandito na at saka doon sa wala pa dito sa Canada. Ay doon sa mga complicated ang cases dito sa Canada at nangangamba sila tungkol sa kanilang future. Ay meron po kaming kinakandak na seminar na libre po. Pwede po kayong umattend. So ilalagay ko na lang po dito yung schedule. Ayan po. Nandiyan po yung schedule ng ating susunod na immigration session, seminar, symposium, call it whatever. But ang bottom line dyan sa seminar na yan, pwede kayong mag-attend dyan ng libre. Wala po kayong babayaran, walang sisingilin sa inyo. Lalo na kung nandito po kayo sa Edmonton. Okay, para sa mga kababayan natin with complicated cases na nandito sa Alberta or kahit po kayo ay nasa ibang lugar, pwede po kayo mag-tune in sa akin channel. Inilalive ko po yan, yung session na yan. Brought to you by our immigration partner and consultant na si Kuya Mac Virgilio Pagaduan. He is a registered Canadian immigration consultant po dito sa Canada, and siya rin po ang may-ari ng Canada Vertex Immigration. So lagi po kaming in partnership with him nagkakandak po ng mga libreng seminar katulad ng susunod naming session kung saan makaka-attend kayo doon, at the same time makakapagtanong po kayo ng personal about your situation. So, iniimbitahan po namin kayo dyan na mag-attend sa seminar na yan. And mag-tune in na lang po kung nasa different province kayo. Nagla-live po kami. So, ila-live po natin yung seminar na yan para at least mabigyan kayo ng konting kaalaman pagdating patungkol sa immigration. And pwede rin naman po kayo mag-contact kay Kuya Mac Pagaduan. Ang ingay. Papapasukin ko nga muna itong aso namin. Okay. Come here. Pasok ka na. Ayun. Pasensya na kayo mga kababayan. Kaya pala nagbabatok yung aso namin kasi gusto nang pumasok. And ngayong araw na ito, kung gusto nyo po ng option para sa mga kababayan natin na nandito na sa Canada, at kahit naman po kayo nasa ibang lugar, nasa outside of Canada po kayo, pwede po kayong mag-apply dito sa isang napakagandang immigration program na ito. It's called the Atlantic Immigration. Dati ang tawag pilot, may pilot pa yun program, pero ngayon po is Atlantic Immigration Program na lang po. So, ito po yung magiging option nyo mga kababayan. Lalo na kung halimbawa naghahanap po kayo ng mga employers at gusto nyo maging permanent resident dito sa Canada. So pag-uusapan po natin in details kung ano yung kailangan nyo malaman, and at the same time habang pinapanood nyo po ang video ito, pwede po kayo mag-open ng laptop para sabayan nyo po ako sa pag-aaral natin dito sa Atlantic Immigration Program na ito, na isang napakagandang program po.
So, screen record ko lang po. Command Shift 5. Ayun. So, Command Shift 5. Pagkasamak, yan ang kailangan pala. O, so, okay. Record. Nagre-record na ba siya? Command Shift 5. Alright. Capture. Ayan. Ito. Ayun. So, nagre-record na siya. Stop ko lang ulit. Tapos, i-on ko. Ayun. So, record. Ayun. So, puntahan po natin ito, Atlantic Immigration Pilot Program. Pero ang lalabas na po dyan is Atlantic Immigration Program. Dati na-vlog ko na po ito ng matagal ng panahon. At ito pa rin ang isa sa magandang mga programs dito sa Canada kung naghahanap kayo ng immigration pathway or kung kayo man ay naghahanap ng employers na maaaring makatulong sa inyo para kayo ay maging permanent resident. So, the Atlantic Immigration Program, konting overview lang doon sa mga kababayan natin na hindi pa nakakaalam nito. The Atlantic Immigration Program is a pathway to permanent residence for skilled foreign workers and international graduates from a Canadian institution who want to work and live in one of Canada's 4 Atlantic provinces: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, or Newfoundland and Labrador. If you are an international graduate or skilled foreign worker, you must receive first, kailangan nyo po maghanap dito sa mga provinces na ito, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, or Newfoundland and Labrador, ng employer. So, you must receive a job offer from a designated employer in Atlantic Canada to participate in the program. You must either, kahit alin dito, a recent graduate of a recognized post-secondary institution in Atlantic Canada, or a skilled worker. You can be living abroad. Ano po ang ibig sabihin ng living abroad? Ibig sabihin po, wala po kayo dito sa Canada. You are living outside of Canada. So, sana malinaw yan mga kababayan. Baka sabihin ng iba kasi na, para naman lang yan doon sa mga nandyan na sa Canada. Hindi po. Living abroad. Okay? Clarify po natin yan. Or in Canada as a temporary resident. So, paano mag-apply dito? I-click na po natin ito. Yung start your application. So, pag-click po natin yung start your application, so, open po ang status ng immigration program na ito. Nandito po, makikita nyo po sa gilid, Status open. Ang fees for this program is from 1,590 Canadian dollars. Processing times is about 26 months. This processing time doesn't include the time you need to give biometrics. So, this program offers permanent residence to skilled workers and international graduates from post-secondary institution in Atlantic Canada who want to work and live in one of Canada's 4 Atlantic provinces. Have a job offer from a designated Atlantic employer. So, ito po yung mga sections who can apply. Alright? Nandito po kasi yung step-by-step guide for AIP. So, Atlantic Immigration Program candidates. So, who can apply? Find out if you're eligible. So, yan po. Step-by-step na po yan, And then, kailangan nyo po ng job offer, apply for permanent residence, apply for temporary work permit. This is optional kung temporary work permit ang gusto nyo pong applyan. And then, after you apply and then settling in Canada. So, doon sa mga kababayan po natin na nandito sa Canada, naghahanap po kayo ng option. Ito po ang isa sa mga magandang option na pwede nyo pong i-explore. So, who can apply? Check natin. Ayan naman po To apply for a permanent residence under this program, you must first get a valid job offer from a designated employer, have a qualifying work experience. So you might be exempt if you recently graduated from a recognized post-secondary institution in Atlantic Canada. So, doon sa mga nakagraduate po dito, isang option na gusto maaari nyo pong explore. Right? Have the right level of education. So, kailangan po yan for the job you're offered. So, ano yung ibig sabihin ng right level of education? So, ito po, pwede nyo pong sagutan
Etong questionnaire na ito para malaman nyo po ano. So, nakalagay lang po dito, to apply for permanent residence, you must prove you've completed the minimum level of school required. If your job offer is in a regulated industry, you may also need licensing or certification to work in Canada. So, i-click nyo lang naman po ito, ganun lang kasimple, ano. So, try lang po natin, where did you complete your education in Canada? So, ayan po. For education in Canada, the educational requirement depends on the job offer you've received. So, kung Tier 0 to 1, a Canadian 1-year post-secondary or higher educational credential. Kung Tier 2, 3, and 4, Canadian high school diploma or higher. Okay? Some of these jobs may require a higher level of education than a high school diploma. So, include nyo po yung diploma nyo rito ha, and certificate of degree with your application. So, i-back lang po natin. And then, dito naman, next, ang sabi, prove your language abilities by taking an approved test. Ano po yung language ability na dapat po nating i-prove? And mag-shortcut na lang po tayo, mga kababayan. Ha? Pero basahin nyo po mabuti ito. I will skip to dun sa the minimum score. Ang sabi, depends on the NOC 2021 tier category of your job offer. Kung halimbawa, tier 0, 1, 2, or 3, dapat po ay meron kayong CLB 5. And then CLB 4 for job offer in tier 4. So ayan po makikita nyo po dito how to find your language level based on your test results. So nandito po yung table. Okay, paki-check na lang po itong table na ito. Alright, so yan po yung sa language test na kailangan. And also, show that you have enough money. So, sino ang kailangang mag-show nang meron silang enough money? This is yung tinatawag nilang proof of funds or sa ibang salita, ang gamit nila dyan ay show money. Kaya, show money. Kasi ang sabi dito, show that you have enough money. So, ayan po, to support yourself and your family when you get to Canada, if you're already living and working in Canada with a valid work permit, you don't need, so hindi nyo na po kailangan mag-show kung kayo ay already living and here in Canada and have a valid work permit. So, ayan po ha. Ito po, yung eligibility kung sino po yung pwede mag-apply. And then, next po is of course, get a job offer. So, dito po, each provinces designates employers who can offer jobs under this program. I-check nyo po yung mga website nito. Check the website for more information ng New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, and Prince Edward Island. So, i-click nyo na lang po yan. The job offer must be full-time, at least 30 hours a week. So, considered po na full-time job kung at least meron kayong 30 hours per week. Okay? Non-seasonal dapat, consistent and paid all year. For a job offer that can and will do. So, ibig sabihin, pag nabigyan kayo ng job offer, gagawin nyo talaga yun. Kaya nyong gawin and you will do it. Alright? For a job offer you're likely to accept. Siyempre, yung mga job offer, kailangan pong i-accept natin yun, di ba? For at least 1 year from the time you become a permanent resident for Tier 0, 1, 2, 3 job offers. Now, for permanent employment with no set end date for Tier 4. So, no set end date for Tier 4 job offers. Okay? So, and at the same or higher skill level as you are qualifying your qualifying work experience. So, check nyo na lang po yung table below, yung mga tier, and then once you get a job offer, make sure you meet the employment requirements listed in the jobs NOC. So, i-click po natin yan. Lahat po naman to nakiklik basta mayroon siyang blue color and underline. So, i-click po natin yan. Ayan. So, search nyo na lang po yung NOC ninyo. Okay, so skip natin yan.
And then, an offer of, a copy of their confirmation of designation. Kailangan nyo po yan from the employer. You'll need this for your settlement plan and your permanent residence application. Yun. An offer of employment to a foreign national form. So, kailangan po, may form po yan. Ito po, IMM 0157. Sign this form and keep a copy of your records. And then start gathering the documents you need to apply for permanent residence. So, some can take weeks or months to get. So, kailangan po kasi yan, makumpleto natin yung documents natin. And then, you can apply now for permanent residence. So, to apply for permanent residence, ito po ang kailangan nyong gawin. Create an account or sign in. So, kung may account na kayo, magsa-sign in na lang kayo. Kung wala pa kayong account, magka-create kayo ng account. Get your forms and documents ready. So, yung forms and documents, meron pong list yan. So, pag clinic nyo po yan, naandito. Ayan. So, document checklist. Naandun po. I-click nyo po yan, nakalista po doon. Lahat. Ifa-follow nyo lang naman po itong step by step, hindi kayo maliligaw, mga kababayan. And then, halimbawa, pagka na-skip nyo yung isa, di balik lang kayo, back lang. Di ba? And then, pay your fees and submit your application. So, nandito po, how to create an account. Click nyo po ito, apply using the PR portal. Get your forms and document ready. So, click nyo po yung document checklist. And then, next, so, pay your fees. So, babayaran nyo na lang po, yung fees ninyo. So, processing fees, you need to pay processing fees for you and anyone. So, kung meron po kayong i-include on your application who will immigrate with you in Canada. Then, lastly, submit your application. So, ayan po tapos meron po kayong option dito mga kababayan sa mga naghahanap ng mga work dito na nandito na sa Canada. It's either you apply for temporary work permit or diretso na po, mag-apply na po tayo dito sa immigration program na ito. So, hindi ko na po masyadong pinahaba mga kababayan, pero I believe at least na-capture po natin yung mga important na dapat nating malaman tungkol dito. So, stop ko lang yung recording and then baka makalimutan nating i-save. So, done. Para pag-edit ko, pakita ko sa inyo mga kababayan, i-follow nyo lang po yung step by step na pinakita ko po sa inyo, and always magtingin po kayo ng mga updates mismo dito sa canada.ca or kahit i-type nyo naman po cic.gc.ca, parehas din po ang lalabas niyan. And then just Google it, Atlantic Immigration Program. So isang option po yan doon sa mga kababayan natin na nag-explore ng opportunity dito sa Canada para maging permanent resident, or kung kayo naman po ay naghahanap ng trabaho dito sa Canada, gusto nyo pong lumipat ng province na meron kayong better chance to become a permanent resident or makahanap ng trabaho, so i-consider nyo po itong Atlantic Immigration Program. So pag maghahanap naman po kayo ng trabaho, pumunta kayo sa jobbank.gc.ca and then select nyo po yung mga provinces na yon. Tapos maghanap po kayo ng trabaho doon. So once you get a job offer from that, and then you can apply for this Atlantic Immigration Program. Now, yung further details about this program, Atlantic Immigration Program, ay may gaganapin po na seminar nga na sinasabi ko sa inyo. So check ko lang yung mismong date, para maka-attend po kayo dito, which is very important. Libre naman po ito, wala kayong babayaran mga kababayan, at hindi kayo pipilitin na, okay, since umattend ka ng seminar na ito, kailangan dito ka na sa amin magpa-consult. Hindi po ganun. Hindi po sila ganun. And even yung mga kababayan natin, may mga uma-attend nga po doon na nakapag-consult na sa ibang immigration consultant, tapos uma-attend pa rin ng seminar na yon. So, hindi po kayo pipilitin mga kababayan na maging client. Ang importante doon, malaman nyo po yung mga, lalo na patungkol sa inyong specific na situation. Okay? Kung complicated ang situation ninyo, mga kababayan, at nahihirapan kayo na unawain
yung patungkol sa mga immigration, mga changes dito sa Canada, don't hesitate to ask for help. Okay? Lalo pa kung yung help libre. Mga kababayan, i-take advantage nyo na po yun. So, puntahan ko lang po yung Canada. Okay, i-record natin para makita nyo rin po. Ctrl-Shift-5. Ito po yung pupuntahan natin, ha? Canada Vertex Immigration. So, and then, makikita nyo po dito, ayan, free Q&A. So, click po natin yan. Ayan. Saturday, September 12, 2026, 5 p.m. to 7:30 p.m. Ayan, dito po gaganapin dun sa, sila rin po kasi may-ari ng restaurant na to, Tropa Cabana, mga kababayan. Ito po yung address, 4436 Calgary Trail, Northwest Edmonton, Alberta, T6H 5W6. So, marami pong mga topics na included dito. Basahin ko na rin po ito. So, una, converting from work permit to student permit. So, ayan po, yung topic na pag-uusapan, napakaganda po nito. LMIA exempt work permit options, Alberta nomination pathways, restoration, maintained status, and keeping your legal status. Ayan mga kababayan, ha? So get clear, up-to-date, and personalized answers to help you plan your next step in Canada. So free ang admission mga kababayan, no? Pero limited seats lang po ang available. Kaya eto, mag-register na po kayo para makapag-join kayo dito, ha. Ito po, number text 587-315-0634 and include your full name, email address, current city, and province. Okay? So yan po, mga kababayan. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, updates, lalo na sa mga immigration dito sa Canada. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at magandang araw po sa inyong lahat. Yun. Limutan ko pang stop recording. Ayan. Tapos, save na natin. Ayos.